ko masapat ang aking paghihirap. Mabuti man tapusin ko na lang lahat to. Ay, kita Ibarra. Sana'y makita mo na kita sa kabilang buhay. Paalam, mahal ko. Nagkaroon ng marangyang pagtatanghal ng Les Cloches de Corneville sa Teatro de Variedades na dinagsa ng maraming tao at agad naubos ang mga tiket. Tila isang pagtatanghal na naman ang magaganap. Kaya maraming tao ang nagsusugat. Ticket kayo riyan para sa mga nais manood ng pagtatanghal. Magandang araw. Bakit mo pa inaabala na magbento ng mga iyan? Dahil para mas marami ang mauubos ito. Ang ibig kong sabihin ay hindi naman sa iyo mapupunta ang salat, kundi sa mga praile. Tumigil ka nga at nandiyan na si Padre Salvi. Magandang umaga, Padre. Magandang umaga rin sa inyo. Ay ho ba'y manonood ng pagtatanghal? Nais ko sana kaso ayoko nang palabas na yun. Ulit, Padre. Pagtatanghal niyo yun. Palabas. Dahil dito ay naipamalas namin ang aming kaalaman tungkol sa wikang Pranses. Sang-ayon ho ako sa kanya, Padre. Mauna na ho kami at mag-uumpasa na po ang palabas. Ginoo, magandang umaga. Ano ba ulit ang plano? Isang putok. Isang putok. Tama ko itong narinig ko. Para sa akin, mas mga pangyarihan ng mga pari kaysa sa mga general. Tila, ang mga galaw nila ikaw ayon sa mas malalim na talo. Tama ba ang gagawin ko? Mananahimik lang ako at huwag nang mangingialam. Oo, sige, para rin sa akin lang. Sa kabila ng lahat, napuno pa rin ng tao ang teatro at naubos ang mga tiket. Naghihintay ang mga tao na dumating ang Kapitan General nang biglang, Ano ba problema mo? Ako na una dito? Maghanap pa nga ng upuan dyan sa likod. Bigay mo na sa akin ng pwesto ito. Marami pa sa likod. Mas matutuwa ako nandito ako. Alam mo yung kakatuwan ko? Doon ka kaya sa likod. Baka kasi mas maganda doon. Kasi may nakaupo na dito, oh. Kanina pa ako naghihintay para sa palabas. Kay bobo naman ang mga ito. Hindi pa nagpaubaya yung isa. lahat ng tao sa teatro ay nag-init ang mga ulo at nagsipagtalo. Ang mga estudyante sa kabilang banda ay pilit na nakipag-usap kay Don Custodio tungkol sa nais nilang ipatayong paaralan. Nais nilang makuha ang oo nito, ngunit tila hirap na hirap sila. Hindi sila sinagot ni Don Custodio. Sa kabilang dako, si Isigani ay tila malungkot at wala sa sarili. Agad siyang kinausap ng kanyang mga kaibigan. Hindi ka malungkot kaya tapos tayo. Magkasama sa band si Juanito at Paulina. Ano naman? Hindi ka ba kampante na ikaw lang naging sa lalaki sa kanyang dito? Tila, wala namang kakaya-kayang mangyayari. Padre Eren. Padre Eren, kamusta ka? Bakit may bakanting palko doon? Mga ungas? Apakaingin mo ng babae ka, mati ka nga dito. Napakawalang pati naman ito palabas na to. Hindi man na matatawag na sini. Paulita, ito yung pakating pa ang palit. Tila hindi sinipot. Ang nanig ko ay ang mag-aalas dapat nakaupo rin. Talaga ba? Narinig ko mula sa babae kanina na nakita niya ito kasama si Mr. White at nag-abot ng isang kwintas sa artista. Aprobahan mo na ang inyong mission. Talaga po? Diyos ko, maraming salamat po. Ngunit, paiilalim ko ito sa pamamahala ng isang reliyosong konten. Ano kaya yun? Halina't magpunta na naman tayo sa pansitayan at magtawas ng konting sago-sago. Naging usap-usapan ng mga tao ang mga ipinapalabas sa teatro.
Ngunit sa kabilang dako, si Simon ay hindi nanood ng palabas sa tanghalan dahil abala siya sa pagpaplano ng kanyang himagsikan. Ginoo, hindi ba dapat ay nasa loob kayo ng teatro? Napakahusay na pinapalabas. Wala akong gana at oras para sa mga ganyang kaganapan. Mas mahalaga pa akong dapat masinusunod. Huli siguraduhin mo malinis ang lahat. Huwag mo kalimutang manalangin, lalo na kailangan mo nakapaturan sa iyong mga kasalanan. Ako, Hermana. Paano mo naman yan gagawin? May sapat na po akong pera. Ito po. Tara na, huli. Kapitan, inumin niyo na po ang inyong gamot. Hindi ko kailangan yan. Gusto ko lang mga happy-happy yan. Saan happy-happy yan? Saan? Kapitan, kinakailangan niyo na po tigilan ng paggamit ng akyan. Dahil ito po ay nagpapaluhan yung inyong kalagayan. Hindi mo naiintindihan mo sige. Alam kong hindi ito maganda sa aking kalagayan. Ulitin ko na lamang nagpapagana aking paramdam. Ngunit Kapitan, sana po ay maintindihan niyo po na ang aking pag-aalala. Gayunpaman, kahit paulit-ulit na pinagbabawalan ni Basilio si Kapitan Tiago ay lalong lumala ang sakit ng kapitan na labis na ipinagtataka ni Basilio. Napaisip siya kung sino kina Padre Irene at Simon ang nagbibigay ng apyan dahil silang dalawa lamang ang naging panauhin ng kapitan. Siyang gana kumain, kaya siya nangihina. Kalat na ang lason sa kanyang katawan. Ito rin ang naging dahilan bakit lumubha ang kanyang kalagayan. Katulad ng Pilipinas. Hindi kang mabuti dahil mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras ay sisigla mang magsikan. Mamili ka, kamatayan o kinabukasan. Nasa kamay ko ang pamahalaan. Ang matataas na pinuno ay nasa dulaan at doon na rin mamamatay. Ang mga kawal ay may ibang paniniwala. Ang iba'y kikilos ng kakampi ko dahil maniniwala silang utos ng Kapitan General. Samantalang ang iba'y kikilos para sa mga kanyang kalaban. Ano ang aking gagawin? Ikaw may pinuno ng mga lulusog sa Santa Clara. Natakas niyo si Maria Clara dahil kilala mo siya. Bibigyan ko siya ng bagong buhay at magagawa ko lamang nito sa pamagitan ng himagsikan. Hindi na po kayo dahil patay na po si Maria Clara. Nung alas 6 pa po nakapag. Nandoon po ako upang makibalita. Ilang araw daw po siyang may sakit. Nakita ko rin po na inagot ni Padre Salvi ang sulat kay Padre Irene na para kay Kapitan Tiago. Kanina ay labis ang kanyang pag-iiyak at paghihingi ng tawad. Ito rin ang naging dahilan kung bakit humintit siya ng maraming kapyan. Ligtog na po ang agunyas para kay Maria Clara. Ano? Ano ang sabi mo? Ito maaari. Hindi maaari mamatay si Maria Clara. Isagani, ang lahat ng ito ay kagustuhan lamang ng aking tiya. Alam ko sa aking sarili na maling-mali ang aking ginawa. At ako'y nangingi ng pagmanihan dahil sa pagkasira ng iyong puso. At ang aking pinangakong tayong manila sa tanghalan. Lita, bakit hindi na lang ako? Alam ko naman sa aking sarili na mahirap lamang ako. Ngunit kilala mo ako. Hindi ko kaya pabayaan ang ating kinabukasan. Nagmula sa mayaman na pamilya si Juanito Pelaez. May kasiguraduhan ang aking kinabukasan kung siya ang aking magiging nobyo. Oh Lita, paano na lang ako? Paano na ang kinabukasan pinangarap natin? Mahal mo ba yung mayamang na yan? Pasensya na, ngunit sana'y maintindihan mo rin. Mahal na Tama na Isagani, kaya mo na lang ako piliin ng buhay na marangya at walang kahirap-hirap. Hindi na kita pipiliin, ngunit tayong dalawa rin ang mahirap. Salamat, Isagani. Maaari ko ba makausap ang iyong tiya? Bakit? Anong mayroon? May pagtatapat lang ako sa kanya. Tawagan ko lang ang aking tiya. Magandang araw, Daniel Lito. Anong iyong pagtatapat sa akin, Isagani? Makikipanuloyan po ang inyong asawa kay Padre Florentino sa malayang baybay.
Nagdaos ng isang piging ang mga mag-aaral sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto bilang pagdiriwang sa tagumpay na inirekomenda ni Padre Irene tungkol sa usaping pagtuturo ng wikang Kastila. Sa aking palagay, mas mainam pa si Basilio ang atin na impidyan kaysa kay Juanito. Maaari pa natin siyang malasing at baka sakali makakuha pa tayo na impormasyon tungkol sa nawawalang bata at sa mga. Napakasarap ng sopas itong mantawag dito! Pansit lang. Pansit sino na lamang na iba naman sa isang tutorial. Putris, isang pangalang kay hirap tandaan. Sa karangalan Don Custodio, bibigyan ko ito ng bagong pangalan. Panukalang sopas. Ang lumpiang chino naman ay para kay Padre Irene. Kung tatanggalin mo ang kanyang ilong. Inaalay ko ang tortang alimasag na ito sa mga praile. Tatawagin natin itong tortang praile. Hindi dapat natin ialintad ang mga alimango sa mga pare dahil masama ito. Tama nga naman si Sagani, respeto natin ang mga pare at ang ating pagkain. Mga kapatid, makinig kayo. Mula nang tayo isinilang sa mundong ito ay nakapalibot at kumukontrol na sa ating paligid ang mga pari. Kung saan may malingat, andito ang mga pari na nangingialam sa atin mula sa ating kamusmusan at kahit paghantong sa ating libingan. Ang pansit kisado na ito ay inaalay ko sa pamahalaan at sa bayan. Bilang simbolo ng mga Pilipino na pinakikinabangan lamang ng mga Tsino katulad ng kung paano nila pinakinabangan ng bayan. Ano ba naman yan? Hanggang dito may espiyang sumusunod? Nais lamang natin magdiwang at magsali-sali ng payapa? Ngunit bakit mayroong nagmamanman? Ito ay pagpasawalang bahala man na muna. Ibigay na lamang natin ang atensyon sa piging at saka na natin ito problemahin. Basilio, kumusta ka na? Ngayon na naman kita muling nakita. Maayos naman po sapagkat marami na po problema. Pero pinakaya ko. Ganun ba? Mabuti naman. Nga pala, kasama ka ba sa mga kabisaan ng mga estudyante na nakarating gabi? Po? Ang kapalan po nila Isagani. Hindi po ako nakasama dahil pinasik ako sa pagpupunta. Tapos, nag-aburi na lang po. Sa gayon ay umuwi ka na agad at sirain mo na rin yung mga dokumento na maaari mong ikapahamak kapag nakita mo. Ang tirang papel na lang po sa akin ng Manatana. At itong papel po ay para sa aking klinika. Kasangkat po ba si Simon sa pangyayari? Hindi. Si Simon ay nakakulong sa bahay niya dahil may sugat siya. Puro mga estudyante na lang ang mga sangkot sa gawa niya. Sino kaya ang nagdala ng ganong babala? Ano pa ang kailangan malaman natin? Hindi tayo dapat masiyasan. Bahala na sila. Doon tayo sa may pangano. Doon dapat tayo pumaroon. Sapagkat naroon ang karangalan. Kung sino man ang nagsabi na ang Pasko ay kaisa ng ating damdamin, ay kailangan natin pasalamatan. Bakit ka na pa rito, Basilio? Ikaw rin ba ay kasama? Parito ako upang kausapin ka. Makangal na asal. Noong mga panahon na payapa ay lalayo ka sa amin. Pagdating niya sa bahay ni Makaraig, nahuli si Basilio ng mga Guardia Sibil sapagkat kasama siya sa listahan ng mga estudyanteng pinaghihinalaang may kinalaman sa mga paskil. Kasama si Makaraig, inaresto sila upang dalhin sa pamahalaang sibil. Sa karwahe, kung saan ipinagtapat ni Basilio ang kanyang sadya, ay nangako si Makaraig na tulungan siya sa pangangailangan habang pabirong sinabing imbitahin ng mga Guardia Sibil sa kanilang pagtapos sa hinaharap. Nagtatalumpati si Sagani at katatapos lamang. Nagpalakpakan ng lahat saka pumasok si Padre Fernandez sa loob ng kanyang tanggapan. Mahusay ang binatang iyon. Nais ko siyang makausap. Ngayon din. Masusunod po, Padre. Pinapatawag ka ni Padre Fernandez. Nang malaman nito ni Sagani, siya'y tila namutla at nagulat. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siya ay tinatangi kailanmat inaalimura ng mga praile. Bakit naman po? Hindi ko yan alam. Basta sumunod ka na lamang sa akin.
cafeteria kagabi. Naghingi ka ba ng paumanhin? Hindi po, Padre. Mabuti. Ito ay nangangahulugan lamang ng iyong pinapanugutan ng lubusan ang lahat ng lumabas sa iyong bibig, kahit batin mo ang magiging bunga ng iyong ginawa. Isa sa iyong karapatan ang ilahad ang lahat ng naiisip na katulad mong estudyanteng Pilipino ukol sa aming paring Dominico. Kung tutuusin, hindi ka pa naman purong estudyante rito sapagkat mag-iisang taon pa lamang ang iyong tagal dito sa universidad. Subalit, maaaring hindi ka na makabalik dahil sa iyong linika. Hindi kita sinisisi. Ibig ko lamang makipaglinawan sa iyo. Biyuin mo, 8 taon na ako nagtuturo sa universidad na ito. Sa libo-libong estudyante na aking tinuturuan, maraming pinatang, tumutuligsa, nagagalit, napupunas sa mga praile, kung ito'y nakatalikod. Ngunit tuwing nakaharap, humahalik ng kamay, mga pakitang tao. Ano ang ibig sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Simple lamang, Padre. Hangad namin na sana ito pa rin niyo ang inyong mga tungkulin. Ano ang ibig mo sabihin? Tumupad ng aming mga tungkulin? Hindi ba ginagawa na namin iyon? Ano-anong tungkulin ang iniaatang ninyo sa amin? Ito ang mga tungkulin iniatang ninyo sa inyong mga sarili nang kayo pumasok sa kalipunan. Sa aking pagiging estudyante Pilipino, hindi ko inakala na ako ay may karapatang sumuri ng inyong pagbibigay ng kurikulum sa Katolisismo, sa pamahalang Pilipino, at sa sangkatauhan. Mga bagay na dapat ninyong liwanagin at tagapagtatan nito. Ang mga praile at mga Dominikano ay nararapat na hibugin at palusugin ang mga Pilipino. Palakihin sila sa buhay na maligaya upang maakay sila sa kanilang kaligayahan at lumikha ng isang bayang marangal. Maunlad, matalino, mabait, dakila at tapat. Itinatanong ko naman ngayon, tumutupad kaya ang mga praile sa kanilang tutulong? Tumutupad kami mga praile. Paano kayo nakikisigurado? Padre Fernando, kayo nakakapagsabing tumutupad ng nakatutol ang kamay sa inyong puso. Ngunit sa tapat ng puso ng iba, mga order, ay hindi kayo makakapagsabi niya nang hindi kayo magsasalita ng kasunungan nila. Sa halip na sa katuparan ng mga praile na mamahala sa Pilipinas, ang dapat nilang gawin sa pagpapaaral sa mga kabataan ay nakahadlangan pa nila ito at sinusupil ang mga magrugdog na hangarin ng mga ito. Masyadong mabigat ang inyong mga paratang. Hindi po. Itinitalakay ko lang po ang mga suliranin ng mga mag-aaral, ang mga praile. Hindi ko kayo ininitilan sa mga praile o lahat ng mga orden na nagsasabi na walang karapatan ang mga kabataan na mag-aaral. Kabalang araw, darating din ang oras na aming hangarin ang kanilaan. Ang karunungan ay binibigay lamang sa mga karapat-dapat, hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kung gayon, bakit po mayroong masama at mabuti? Paano nagkakaroon ng hati ang mga tulad ng sinabi niyo? Mga taong marumi ang kalooban o mga taong walang mabuting asal? Maaaring nakuha sa lipi, mga kasira ang nasuso sa mga magulang, kinagisa sa sinapupunan ng mga pamilya. Ano ang aking kaalaman sa mga ito? Sinasabi mo bang nais ng kapamahalaan ang aming kasamaan? Ang kasira ang binanggit ng pinatay di dapat ibintang sa mga praile o sa pamahalaan. Kung gayoy, bakit di unahing isaayos ang sarili? Kung sino man kami, ay kayo ang may kagagawan. Sino ang may sala sa mga pangyayaring iyan? Kayong mga humahawak ng aming ikatututo o kaming sumusunod sa lahat ng bagay? Hindi ako ang pamahalaan kung kaya't hindi ko masasagot ang iyong tanong. Sa aming isinisisi ang mga pagkakamali dahil kami ang nakikita ninyo ng malapitan. Kami ay umaalinsunod lamang sa utos ng pamahalaan na kami para bang mga tupa. Ano ang ibig ng mga mag-aaral na gawin namin para sa kanila? Tumulong at itigil ang paghadlang sa kalagayan ng pag-aaral. Naway kami ay paraanin upang di kayo masagasaan at madurog. May kabutihan pa rin tayong napulot ngayon.
Hanga ako sa iyong tapang na sabihin sa akin ang iyong saloobin sa mga bagay. Salamat. Aking sasabihin ang mga ito sa aking kapatid. Ang pinangangamba ko lamang ay marahil hindi pakinggan o paniwalaan ng aking mga kaibigan ang mga sinasabi ng mga katulad niyo. Ako pa'y mauuna na. Naway may saysay ang aking kausap. Nagpaalam si Isagani na tutungo siya sa tanggapan ng Kapitan General para makita ang mga paskil. Malungkot siyang tinanaw ng pari habang papalayo at nakita naman ng pari na may kausap si Isagani sa daan. Saan ka ba ito, Isagani? Sa pamahal ng sibigan ko ang mapasigit at makikisama ako. May mga dapat ipiit sa kulungan, meron ding dapat barilin upang magkaroon ng duguan sa gansahan. Kapag ito'y nangyari, matatakot sa mga kabataan ay matatagpuan na natin sila. Sa tingin ko dapat namin silang pagalitan. Saka na natin ito na ang inyong balak kapag isa sa kanilang panlaban upang ipakita na hindi nila maaaring doon din sa atin. Karapatan nating ipagtanggol ang kahihiyan at integridad ng Espanya. Pag nagkaroon ng pag-aalsa, nakakapat lang nating dakipin ang may alam at mag-aaral. Naganap sa mga sumunod na araw ang iba't ibang karanasan ng katatakutan. Lumaganap ang balita ang mga estudyante kinasabwat ng mga taga-bundok ng San Mateo at di umano, lulusubing bigla ang Maynila sa tulong ng mga bapor na pandigma ng mga ailman na nooy nasa loob ng Maynila at tutulong daw sa kilusan. May pangkat din daw ng kabataan ang nagsadya sa Malacanang upang tumulong sa Kapitan General at sapagkat natuklasang pawang sandatahan ay kinulong lahat. Lumaganap ang balita sa pahayagang El Grito hinggil sa hula ni Ben Saib na magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga mag-aaral at awtoridad sa Pilipinas. Dahil dito, nabalisa ang mga tao, lalo na ang mga inchik, general at mga prail na dumadayo sa tindahan ni Quiroga. Simon, si Quiroga ito. Simon, si Quiroga ito. Kapitan Tiago, narito ako upang ibalita sa inyo ang binatang pinapag-aaral, si Basilio. Siya ay nahuli at nakitang may nakalublog sa inyong mga papel at aklat. Ikaw kahulihan na sa bayan. Kung di ako pumunta kanila at sinabing huwag mo na tuloy ang plano, malamang sa malamang ay dumanak na ang buong ngayon. Ang magpupusok na pangkat ay walang napala sa general. Nanghihinayang sila at wala rin ron si Simon kung hindi sana nagkasakit si Simon. Alam ko kakayanin pa ba natin ito. Dahil sa lahat ng mga pangyayari. Kapitan Tiago? Kapitan Tiago? Diyos ko. Nako, hindi maaari. Hindi niya pa nga bayad ang mga utang niya sa akin. Ano, ganun-ganun na lang? Ganun-ganun niya na lang ako matatakasan? Ginang, hinaan mo ang iyong boses at baka may makarinig sa'yo. Baka pagkamalan pa tayong may alam. Sinunog ko na nga lahat ng libro na ipinahiram niya sa akin para hindi ako dakipin kapag nagsiyasat na. Mabuti na't maingat tayo. Eh, si Isagani, nabilanggo rin ba? Yung si Isagani, may tapak siya. Hindi na alam mo, hindi dapat yan dadakpin kung hindi siya nagpresenta. Talaga ba? Eh, buti na lang walang utang sa akin ang binatang iyon. Paano na kaya si Paulita? Marami namang tagahanga, dalagang iyon. Panigurado, dadamdamin niya, pero lilipas din yan, hindi magtatagal ikakasal din niya sa isang pastilla. May punto ka riyan, halika na! Padre, malapit na akong mapaalam. Nais ko lamang tiyakin na ang aking yaman ay bukod tayo sa dapat paglaan. Huwag ka mag-alala, Tiago. Pinag-usapan na natin to. Ang malaking bagay ng iyong kayamanan ay mapupunta sa simbahan at sa mga banal na institusyon. At si Basilio, wala siyang utang na loob. Hindi ko siya bibigyan ng yaman. Ngunit, huwag ka mag-alala, Basilio. Ibibigay ko mula sa sarili kong bulsa ang baging dapat na para sa iyo bilang pagsuporta sa mga mahihirap na mag-aaral.
Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ano ba ang dapat niyang isuot? Ang paborito niyang frock coat o ang abito ng mga Franciscano? Aba, dapat ay abito para agad siyang matanggap sa langit. Hindi. Mas mainam na isuot sa kanyang mga lumang damit. Sa mata ng Diyos, hindi mahalaga ang kanyang panlabas. Aba, hindi makatarungan ito. Ang garbo ng kanyang libing. Ano bang ikinagagalit mo doon na para sa inyo? Gusto ko rin ang ganyan libing. Kung alam ko lang, edi sana namatay na lang din ako. Huli! Nabalitaan mo na ba? Nahuli raw si Basilio sa Maynila. Ho? Hindi. Di maaari. Wala nang yung protector na si Kapitan Tiago. Wala tayong connection sa may kapangyarihan. Kailangan may magligtas kay Basilio. Anong maaari kong gawin? Sino pa rin tumulong sa kanya? Wala tayo bang magagawa. Maliban na lang humingi tayo ng tulong kay Padre Camora. Padre Camora? Pumunta ka na. Ano, hindi ko po talaga kaya. Narinig ko lang po ang tungkol sa kanya. Alam ko ang iyong pangamba, pero walang tayo bang magagawa. Kung wala lang si Basilio sa bilangguan. Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, hindi ba gagawin din niya ang lahat para sa iyo? Pumunta ka na. Buenas tardes, Padre. Huli, naman sa Jamarino. Padre, kailangan ko po ng tulong niyo. Nakulong po si Basilio. Kayo lang po malalapitan ko. Tulong? Alam ko ba ito? Dahil ka ba itong tutulong na walang kapalit? Hindi naman makakalat eh. Wala rin makakalat. Nabigyan mo na ako para naman ko ba Basilio. Ayoko ako! Nieta! Kayong dalawa, maaari na kayong umalis. At ikaw, hindi ka pa maaaring umalis. Ano? Bakit? Kapitan General, bakit hindi niyo ba siya paalisin? Siya ay nagmamayaki na ipinagbabawal ng libro. Kaya dapat lamang siyang nanatiling nakabilanggo. Si Basilio? Isa siyang mabuting estudyante at malapit na din ang kanyang pagtatapos. Imposibleng magawa niya yun. Huwag kang magmataas sa akin dahil kaya ko kayong pagsamahin ng isang pitik ng darili ko lamang. Kaya walang natututong Pilipino dahil wala silang takot at disiplina. Ngunit wala kayong sapat na dahilan para parusahan niyo. Dahil walang matututo kung walang tuturuan! Dahil sa ginagawa niyo, maaari mag-alsa ang mga tao. Tinatanggalan mo sila ng karapatan. Wala akong pakialam sa mga Indyong iyan dahil wala silang itutulong sa akin. Lagi mong tatandaan na ang kapangyarihan ay mas mahalaga. Magpasalamat ka dahil ang dugong dumadaloy sa iyo ay dugong Espanyol. Tama ka, isa akong Espanyol. Kaya mas mahalaga pa rin ang karangalan at moralidad kaysa sa kapangyarihan. Limot mo na ba ang pangako ng katarungan ng hari? Marami ang mag-aalsa dahil sa ginagawa ninyo. Uuna ang desisyon ko sa pagbitiw sa aking posisyon. Hindi na kaya ng aking konsensya ang pamamatrato ng pamahalaan sa mga taong walang kalaban-laban. Sana ay maunawaan niyo ang aking pinanggagalingan. Ako ay nagnanais na bumalik sa aking bansa, ang Espanya. Salamat. Dami pala natin nasuspend ni Padre Fernando. Ano balak mo gawin? Maglilingkod na lamang ako sa korte para kahit pa paano may kita. Bakit hindi kayo masaya mga kaibigan? Malaya na tayo!
Itong mga to, wala na itong mga silbi. Baka masyadong maingay. Baka marinig ka. Tsaka mas masayang pumasok sa eskwela kaysa magtrabaho. Panigurado doon ako babagsak sa tindahan ng aking ama. Ano ba yan? Dapat mamahinga na tayo eh. Hindi yun sa makaraig. Nasa Europa na. Palibasa maraming pera yun eh. Ayos na naman. Matutupad naman yung pangarap ko. Tara na nga, mamaya may makakita pa sa atin dito. Mabuti na lamang makapasa ako kay Padre Fernandez. Ngunit suspendido naman ako sa iba. Ikaw, paano ka nakapasa sa lahat? Sila ay naman nga dahil sa aking husay sa pagtatulog pati. Buti nga hindi ako nasuspindi dahil lagot na naman ako kay inay. Bata, may bisita ka! Sino? Ba't po kaya nandito? Ang dami mong ginalaman sa labas. Sa aking tingin ay karapatan mong malaman ng mga iba. Ang iyong nobya, si Julie. Ano nangyari ko? Ano nangyari ko? Wala na siya. Kahit si Tandang Selo ay di siya matagpuan. Pasensya na kasi. Sa ganito pala gaya ng Salamat po. Ako totoo po yun. Nananais ko po mo lang din. Naging paksa ng mga pag-uusap sa bayan ang mga marangyang piging na inihanda ni Simon. Ayon sa balita, ito ay bilang pasasalamat at pagpapaalam niya sa bansa. Napapansin ding madalas siyang makita sa tindahan ni Don Timoteo, dahilan upang muling ungkatin ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni Juanito Palaez at Paulita Gomez. Dumating ang araw na hinihintay ng lahat, ang kasal ni Juanito at Paulita. Inutusan ni Simon ang katiwala na si Basilio lang ang papasukin. Pagdating ni Basilio na payat, marumi at galit, ipinahayag niya ang pagsisisi sa pagkukulang sa kanyang pamilya at bayan. Ngayon ay handa na siyang lumaban. Ikinatuwa ito ni Simon at sinabing panahon na upang isasakatuparan ang kanilang plano. Pagkatapos ay dinala niya si Basilio sa laboratorio upang maipakita sa kanya. Dinala ni Simon si Basilio sa kanyang laboratorio. At dito, ipinakita ni Simon ang kanyang lampara na hugis granada, kulay ginto, at sinlaki ng ulo ng tao na puno ng nitroglyceria o dinamita na may 2 sentimetro na lalagyanan ng gas. Ito ang nagsilbing ilawan ng buong bahay na paggaganapan ng kasalan ni Juanito at Paulita. Sa loob ng 20 minuto, mawawala ang ilaw nito. At kapag tinaas ang mitya, sasabog. Ngayon Basilio, meron kang misyon. Sumama kay Kabesang Talis. Tupunin niyo ang mga ating kakampi. Kunin ang armas kay Quiroga at kung sino mang humarang ay papatay. Susunod din. Ang baril na ito ay magiging gabay mo. Huwag mong kalimutan ang mga tagubilin mo. Magkita tayo sa simbahan ng San Sebastian Galactica sa Susunod para sa uli mga tagubilin. Huwag kang dadaan sa kayaan luwa. Isang oras bago ang ating pagkikita. Lumayo ka roon. Maraming salamat. Alas 7 ng gabi sa lansangan, naglalakad pa rin si Basilio. Litong iniisip kung anong dapat niyang gawin. Wala siyang pera, wala ring masilungan, tanging revolver lang ang dala. Sinubukan niyang hanapin si Isagani ngunit wala ito sa bahay. Habang naglalakad, naalala niya ang mili ni Simon na umiwas sa Kalian Duwage. Noon marahil gaganapin ang kasal ni Paulita at Juanito. Habang pinapasdan niya ang mga karuwayang dumadaan, binalot siya ng puot at lungkot sa sinapit ni Huli at Isagani. Bigla niyang namataan ang karuway ni Simon at pilit niya itong sundan, patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagdating niya roon, nasilayan niyang puno ito ng karangyaan at kasayaan. Taliwas sa alaala niyang tahanan na puno ng dalamhati. Sa loob, nakita niya si Don Timoteo, pasaya at abala sa mga panauhin, habang siya, nasa labas, puno ng pangungulila at hinanakit. Mabuhay sa bagong kasal! Maligayang kasal sa inyong dalawa ni Paulita. Salamat po. Nasaan nga pala si Paulita? Nandun po nag-aayos. Ano sa inyo pagdala? Walang anuman. Ikinagaganap namin makasama sa espesyal na araw ni Juanito at Paulita. Masaya kami magbahagi ng kanilang kasal. Oh, nandiyan na pala ang bagong kasal. Mga ginoo at ginang,
Narito na ang bagong kasal. Ating batiin sina Senyor y Senyora Pelaez ng maligayang bagong kasal. Maligayang bagong kasal! Tuloy po kayo, Padre Erin. Salamat sa pagdala sa selebrasyon ng kasal ng akong uniko dito. Nasaan ang bagong kasal? Parang nakausap ang nabati ko sila. Baka po kausap ang ibang bisita. Si Kapitan General po ba yung pupunta? Hindi ba siya dumalo? Hindi pa po, Padre Erin. Napansin niyo yun? Ano ka ba? Ang tagal ko na rin pinagmamasdan nun eh. Kailan mo pa napansin? Napansin ko kayo. Hapon. Oo! Galing! Ako nung isang linggo pa. Tingnan mo, ang dumi na ka ng dating. Ay! Pilipili, ano yung sinasabi? Wala po, Don Timoteo. Nasusunod ng mga rin akong pamiminta sa aming tahanan. Sisingilin ko ang inyong inutang sa akin. Pasensya na po, Don Timoteo. Andiyan na ang Kapitan General. Sa pagdating ng Kapitan General, baka sa kanyang mukha ang kalungkutan dahil nalalabi na lamang ang kanyang araw. Inisip niya na sana nagtagal pa siya gaya ng payo ni Simon. Palubog na ang araw. Tama pa ba ito? Lito na ako. Hindi dapat ako magkulang sa akin pagkaloob sa akin. May utang na loob pa ako kay Senyor Simon. At hindi sa mga taong ito. Siya na rin na naglibing sa aking inay na kanilang pinasla. Nagpakabuti ako at nagpapatawad. At yung kapalit, ito! Mabuti na lang na madurog na silang lahat at humalo sa hangin. Sa eskolta, magmadali ka. Basilio, ano nangyari sa'yo? Sigani, sita pa dalingin. Papunta ako kay La Paulita. Kailangan ko siya kausapin. Huwag ka muna pumunta. May nakaplanta ang bomba doon ngayon. Kung gayon, kailangan ko siyang sagipin. Sino gusto mo ba mamatay? Wala akong pake! Kailangan ko siyang sagipin! Isagani, hindi ako nagkulang sa pagpapahay sa'yo. Agad umuwi si Bensaib upang isulat ang pangyayari at ilathala ito sa pahayagan. Napuno ng kasinungalingan at pagtatakip sa balita. Pasensya na po, Ginoo. Hindi po namin kayang tanggapin ito. Mahigpit po na ipinagbabawal ang paglalabas ng anumang nangyayari sa kasalan. Nawalan ng saysay ang kanyang pagsusulat sa artikulo. Ngunit isang balita naman ang dumating sa kanya. Mahigit 2,000 piso ang nakuha at nasugatan ng malubha ang pahay at dalawang alila. Na si Armacilia dahil sa ginawang pagtatanggol ng pahay sa sarili, kaya't sugatan ang kanyang kamay. Saglit. 4 na po o higit pa ang matulusan at sila'y armado ng baril, eskopeta, itak at iba pa. Maraming salamat sa iyong impormasyon. Maaari ka na umalis. Pinuntahan ni Bensaib si Padre Camora sa bahay pahingahan ng mga parida sa Pasig. Nalaman niya ito pala ang nabiktimang pari dahil sa matinding takot sa mukha ni Padre Camora. Huwag niyong sabihin yan. Marahil kayo nahihilo pa. Ano ako, Uncle? Ba't di ko malalaman ang nangyari? Basta, kailangan din natin mapakita ng daming lumusog dito para magnakaw. Padre Camora, dadakit na po ang mga tulisan. Sabi po nila ay kabilang po sila sa tawag ni Matang Lawin. Sino si Matang Lawin? Si Kabesan Tales po. Magkikita-kita tayo mamaya sa Santa Mesa. Ano naman ang gagawin natin doon? Makipagkita tayo sa mga altillero at sila ay sumusuporta sa atin, kaya wala dapat kayong ikatakot. Ang ating hudyat ay isang malaking pagsabog. Kaya natin to! Para sa bansa! Para sa bansa! May katotohanan ba ang balita? Pero paano pag Simon talaga ang nilang tinutukoy? Maaari siya makulong. Pinaghahanap na siya ng ibang tao. Saan kaya siya matatagpuan? Ang huli kong kita sa kanya ay ang celebration ng kasal ni Paulita at ni Juanito. Nariyan lang sa tabi-tabi. Pag siya na ang tinutukoy sa oras, mamuli siya. Ang mga bulong-bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga Orenda, pamilya ng mayamang mag-aalahas ng taga Santa Cruz, panauhin ng mag-anak si Isagani. At si
Sino ang naglagay ng mga pulbura? Sino kaya? Pero kasi, hindi talaga nila maipaliwanag. Ayon kay Ginoong Pasta, baka kaaway ni Don Timoteo o kaaway ni Juanito. Juanito? Magtago kayo. Baka kayo mapagbintangan. Hindi rin alam ni Don Timoteo kung sino ang may kagagawa. Mariosep, lahat pa naman ng may utang sa akin ay naroon. May bahay pa tayong malapit doon. Sino nga kaya? Anong private ko? Ang Chino si Quiroga? Isang estudyante? Si Macaraig? Ang mag-aalahas na si Simon. Simon? Ba't dumaroon siya sa piging? Oo nga. Naroon nga. Ngunit agad niya rin kaming iniwan Nung naghahaponan pa lamang kami. Oh, Siguro ganun ang balak niya. Siguro ginawa niya yun upang matupad ang mga balak niya. Hindi ba't kaibigan siya ni Don Timoteo at ng Kapitan General? Oo naman. Ngayon ko lang nalaman! Natama sa tiya-tintay. si Simon ang demonyo na kabili ng karniwal lahat ng Kastila. Nawala si Simon pagkatapos ang piging na hindi man lang nag-iwan ng bakas. Pinagahanap siya ngayon ng mga gwardiya sibil. Grabe. Uy! Ano ba kayong dalawa? Ano ba yan? Oo nga. Napin ng demonyo! Kaya pala! Kaya pala kagabi. Kagabi? Nagkaroon ng kabuluhan kagabi. Namatay ang lampara sa mesa ng general. Pinaghihinalaan nila isang hindi kilalang tao ang nanguha nito. Yung lampara na binigay ni Simon. Di ba magnanakaw? Isang magnanakaw. Tauhan kaya ng kamay na itim? Sabay pa. Iniisip ko nga kung hindi nila nahuli. Pero ang sabi nila, tumalon sa ilog. At Ilog! hindi nila kilala yung tao, hindi nila nahuli. Ngayon, pinaghihinalaan nilang isang Kastila, isang Chino, isang Indio. Ang lamparang iyon, iyon ang magkakasabog sa buong bahay. Tama ka dyan. Kung hindi dahil sa magnanakaw na iyon, namatay na sana lahat ng tao! Walang gana na magbenta. Kailan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi kanya. Kung nalalaman lamang ng mga magnanakaw kung ano ang layunin at nakapag-isip muna, tiyak na hindi niya gagawin ang gayon at pamantayan o bayaran man ng kahit kanooy, hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Isang mainit na tanghali, 6 na bilanggo ang nakagapos na naglalakad sa gilid ng bundok sa bantay ng mga gwardiya sibil. Habang pinagmamadali sila, nakiusap si Carolino na tratuhin silang may awa. Ngunit si Mautang ay walang pakialam at pinarusahan pa ang isang bilanggo. Biglang may pumutok ng baril at tinamaan si Mautang. Nagsimula ang sagupaan. Kaunti ang ganti ng kalaban, ngunit sila'y nakalalamang dahil sa taguan. Natakot ang mga gwardiya sibil at tinutusan si Carolino na barilin ang isang lalaking lumitaw sa bato. Nang makilala ito ni Carolino, siya'y natigilan. Ngunit sa huli, pinaputok rin niya ang kanyang baril, tinamaan si Cabezang Tales na nahulog at pinatay ng isang gwardyang sibil gamit ang bayoneta. Katatanggap ko lang ng isang mensahe mula sa Kapitan General na nagsasabing, Espanyol escondido ka sa Padre Florentino Cojera Remitra Vivo Muerto. Ninanais niyang hulihin ko ang Kastilang iyan, patay man o buhay. Sabihin mo ang iyong kaibigan nang hindi ko siya madatnan pagdating ko ng alas 8 ng gabi. Ano yun, Padre? Hinahanap ng isang Kapitan General ang isang Kastila. Ginoo, marapat na umalis ako sa tahanang ito. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Nahagya ako. Subalit, malapit na matapos ang aking paghihirap sa ilang sandali. Ba, ginawa nyo? Ano ininom ninyo? Sayang lamang kung magpapagamot pa ako. Wala nang lunas. Pagsapit ng alas 8, hindi ako papayag madatnan nila akong buhay. Aba po, anong ginawa ninyo? Huwag na kayong mabahala. Hindi ako marapat makuhang buhay sapagkat malalaman nila ang aking lihim. Makinig kang mabuti at malapit ng gabi. Crisostomo Ibarra, yan ang aking tunay na pangalan.
Ibinunyag ni Simon kay Padre Florentino na siya si Crisostomo Ibarra, na bumilik sa Europa upang pakasalan si Maria Clara at maglingkod sa bayan, ngunit sa halip ay dumanas ng trahedya at nawalan ng lahat. Nanumpa siyang maghiganti sa pamagitan ng revolusyon, ngunit sa kabila ng mabuting hangarin, nagtanong siya kung bakit tila pinabayaan siya ng Diyos. Ipinaliwanag ni Padre Florentino na ang plano ng Diyos ay mahiwaga at higit sa lahat. Sa huli, napalitan ng galit ni Simon ng panghihinayang, at ang kanyang mga yaman ay naging simbolo ng kanyang mga pagkakamali. Padre, itapon mo lahat ito kayamanan sa dagat, naway mawala ito sa alon ng kasakiman at magsilbing paalala sa lahat ng tunay na yaman ay ang paglaya mula sa puot at kasakiman. Ang bawat kilos natin kahit sa dulo ng ating landas ay nagiiwan ng bakas sa kasaysayan. Huwag kang mangamba, ulitin natin ang bagong simula sa kabila ng dilim. Ang bayang ating sinisikap baguhin ay nangangailangan ng pag-asa, hindi ng karasan. Sa madamdaming huling tagpo, habang ang mga labi ng nakalipas sa paghihimagsik ay naging alon sa dagat, itinatambak ni Padre Florentino ang mga kayamanang inihain ni Simon. Simbolo ito ng pagwawakas ng lumang pagkadurog at pagsilang ng bagong pag-asa. Ang huling paghahandog mula sa isang pusong napagod sa pakikidigma at isang pangakong kahit sa dilim, may liwanag na darating.